speaker for this evening is walang iba kundi si Preacher Jericho. Amen. Let's all stand po. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin at sa inyo po na patuloy na sumusubaybay sa ating live stream. At dako na po tayo sa ating pong pagkikinig ng mensahe ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Genesis. Genesis 22. Malaman po, hindi na po ito bago sa atin sapagkat ito po ay itinuturo po sa atin ng ating kapatid na si Earl every Sunday school. Genesis 22, babasahin po natin ang mula verse 1 hanggang 19. Basahin po natin ang salitan. Genesis 22. Umpisahan ko po sa verse 1. Nandiyan na po ba? Verse 1 says, "And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am." And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father, and said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven, and the second time, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand of which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Sabay-sabay po tayo, verse 19. So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. Panginoon naming Diyos na nasa langit, Diyos na napakadakila, marunong sa lahat at napakabuti. Panginoon Diyos, sa gabing ito, nandito po kami at ihanda mo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. Hingin namin, Panginoon Diyos, ang pagpatuloy na pagbibigay sa amin ng pusong masunurin at mapagpakumbaba. At alisin mo, Panginoon Diyos, ang anumang mga katigasan sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Na mga Panginoon ay mapaalalahanan muli kami
sa kung paano po kami mamumuhay sa mundong ito bilang mga mananampalataya at kung paano po kami susunod sa iyo pong kalooban. Panginoong Diyos, ingatan po ang bawat isa na papunta pa lamang dito, na po Panginoon Diyos ay mapagpala ang bawat isa po sa amin ng iyo pong salita at ikaw po ang madakila sa gitna namin. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ang binasa po natin, Genesis 22, alam na po natin karamihan ang account na ito. Naniniwala po tayo na ang isang mananampalataya ay pinagpala o pinagpapala ng Panginoon nang siya po ay maging isang tunay na nang makilala niya ang tagapagligtas, maging siya isang mananampalataya. Itong mga pangako ng Diyos ang siyempre pinanghahawakan natin hanggang sa tayo po ay kunin na ng Panginoon. Pero paano po mga kapatid, kung ang mga pangako na ito ng Diyos ay hindi lahat ay mangyari, o matagal mangyari, o baka minsan, pakiramdam po natin ay kabaliktaran yung nangyayari po sa atin, sa kabila ng mga pinanghawakan natin ng mga pangako ng Diyos na galing naman po talaga sa kanyang salita. Katulad po ng nangyari po dito kay Abraham, o kay Abraham. Ang pangalan pong Abraham dati sa kanya na bago maging Abraham is Abram, ang ibig sabihin po niyan is exalted father. Pero mga kapatid sa Panginoon Diyos, matagal na being exalted father, pero ang nangyayari po na kanyang nararanasan sa araw-araw ay the opposite ng kahulugan ng kanyang pangalan. Parang nagkamali yata yung nanay niya sa pagbibigay ng pangalan. Because Abraham means exalted father, pero ang katotohanan sa kanyang sitwasyon, kung ating pong titingnan, is the opposite, is a dishonored father because wala po siyang anak. Mga kapatid, iba po ang kultura sa Hudyo. Sa kanila po, ang pagbibigay ng pangalan, may kahulugan po yan. Kaibahan po sa atin na kung sino ang sikat na artista, yun na ang pangalan ng anak. Kaya po, sa panahon po ni Abraham, sa kanyang sitwasyon sa araw-araw, malamang po mabigat sa kanyang kalooban na malamang siya ay pinag-uusapan. Kapag nakita siya, malamang siya ay, ang sitwasyon po niya ay naging pulutan sa mga inuman. Sapagkat exalted father, pero iba, opposite, ang kanyang nararanasan. It's a disappointment para po sa kanya. At pagdating po sa chapter 17, verse 4 and 5, pinalitan ng Diyos ang pangalan na Abraham into Abraham, which means, alam po natin yan, father of many nations. Mga kapatid, hirap na nga po si Abraham being an exalted father, pero opposite ang kanyang naranasan. And now, in chapter 17, mas pinalawak pa ng Panginoong Diyos, ginawa po siyang father of many nations. Pero matagal po yun bago nangyari. Parang sinasabi po ni Abraham sa Panginoon, Panginoong Diyos, hirap na po ako sa dati kong pangalan, huwag mo na sanang palitan, okay na ako dito. Huwag mo na akong paasahin pa, kasi matagal ng panahon, almost 75 years na ako, Panginoong Diyos, na wala akong nakikita ang katotohanan sa aking pangalan. Because I am a dishonored father, dahil wala naman akong anak. And now, gagawin mo pa akong father of many nations? What if ang mga pangako ng Diyos sa buhay po natin, individually, na pinanghawakan natin, mula naman sa kanyang salita, parang sa tingin po natin is the opposite ang nangyayari. Sabi ng Diyos, pag ikaw ay mananampalataya, diba, nagniwala po tayo na tayo ay madalas pagpapalain. Pero paano kung hindi? Paano kung matagal mangyari? O paano kung kabaliktaran yung nangyayari tulad po dito sa account ni Abraham? Mga kapatid, ang pamagat po sa ating mensahe is, when God tests your faith. When God tests your faith. Hindi po yan tanong, mga kapatid. Yan po ay isang katotohanan na kapag ang Diyos ay sinubok po ang ating pananampalataya. Tuloy po tayo sa point number 1. Doon po sa verse 1, mababasa po natin, Genesis 22 verse 1. The first point po is the reality of tests. Makikita po natin malinaw sa mga talata po. The reality of tests.
Verse 1 says in chapter 22, "And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of." The first phrase, mga kapatid, and it came to pass after these things. These things po, mga kapatid, nag-umpisa po yan sa chapter 12, verse 21. Chapter 12 through chapter 21. Dadaanan po natin yan, mga kapatid. I-establish po muna natin ito. Ang ginamit po dito ng King James is tempted, pero po ang original po niyan, ang kahulugan po niyan is tested. Malinaw po yan na ipinaliwanag po ni James sa dyan po, James 1:13. Kung ating pong bubuksan sa inyo pong mga talata, sa inyo pong mga Biblia, in James 1:13, malinaw po dyan na sinasabi ng Panginoon na hindi po niya tinitempt ang sinuman. Sino ang nagtitempt po sa atin? Satan does. Satan tempt us to weaken our faith, to commit sin, and draw us away from God. While God tests us to strengthen our faith and to become closer to Him. Yan po ang magkabaliktaran po na dapat po na tayong mapaalalahanan sa muli. Sa school po, mga kapatid, may tinatawag po na diagnostic test upang malaman po kung saan ang level ng kaalaman po ng isang estudyante at para malaman din kung paano siya, ano ang mga dapat pang ituro sa kanya. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, ang test na ito na ibinigay po kay Abraham mula pa sa chapter 12 at dadaanan po natin, hindi po ito ibinigay sa kanya para malaman ng Diyos kung saan ang kanyang pananampalataya, because God is all-knowing. Ibinigay po ito sa kanya para malaman po niya, ma-assess po niya kung kumusta po ang kalagayan ng kanyang pananampalataya. Ganun din po sa atin in application po, mga kapatid. Ang every test na ibinibigay ng Diyos sa atin is not meant for God to know for Him sa kanyang satisfaction kung kumusta ang ating pananampalataya. Ito po ay ibinibigay upang ma-assess po natin kung kumusta po ang ating pananampalataya sa kanya. Well, bago ko po makalimutan, ang pananampalataya po na binabagit natin dito is not the saving faith. Ito po yung faith na ginagamit natin as we wait on God sa kanyang mga pangako. Tulad po ni Abraham, na naghintay po siya sa mga pangakong ito ng Panginoon. So this faith is not the saving faith, but the faith that we use as we wait on God. Mga kapatid sa Panginoon, makikita po natin dito na marami pong test na pinagdaanan po ni Abraham, pero karamihan po, o almost, hindi na karamihan, kundi almost mula sa chapter 12, lahat po yun ay failures. Sumunod po si Abraham, pero just partial obedience, not complete obedience. Sa pagsunod po sa Panginoon, nakalagay po yan dyan sa slide, ang nais po ng Diyos ay sundin po natin siya ng buo, hindi po lang partial. Ito po ang chronological test na pinagdaanan po ni Abraham. Buksan po natin sa inyo po mga Biblia, Genesis 12. Isa-isahin po natin. In Genesis chapter 12, Genesis 12, verse 1, Now the Lord said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. I-establish po natin, mga kapatid, ang mga bagay na ito. The chronological test na pinagdaanan po ni Abraham. Ang kumand ng Diyos kay Abraham in chapter 12, leave the city of Ur. Ayan po ang lungsod o bayan na sinilangan po ni Abram. So nasaan po ba dito yung failure na ginawa po ni Abraham? Mga kapatid, balikan po natin in chapter 11, last verse po, or last verses, in chapter 11, verse 31, babasahin po natin. And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran, his son's son, and Sarai his daughter-in-law,
his son Abram's wife, and they went forth with them from Ur of the Chaldees to go into the land of Canaan, and they came unto Haran and dwelt there. Mga kapatid, pansin niyo po ang pinuntahan po ni Abraham. They came unto Haran and dwelt there. Malino po ang command ng Diyos. By the way po mga kapatid, medyo po nakakalito ang pagkakakwento dito ni Moses sapagkat in chapter 11, sa pagbabagit po niya ng account ng mga ancestry, dahil po si Terah ay ang ama ni Abraham, ibinanggit po niya, isinama na po ni Moses sa account ni Terah, yung ginawa po niya na pagsama kay Abraham. At pagdating po sa chapter 12, saka pa lamang nag-upisa na ikinuwento ni Moses yung command ng Diyos sa kanya. Kaya po medyo nakakalito po minsan kung ating pong i-consider po yung arrangement ng chapter. Pero malinaw po dito sa chapter 12 na ang command ng Diyos ay umalis, iwanan ni Abraham ang kanyang lungsod na Ur at pumunta po siya sa lungsod na ituturo ng Diyos, which we know it was Canaan. Pero po tumigil po sila sa Haran. Mga kapatid, pag binasa po natin on the surface, parang what's wrong with it? Tumigil lang naman. Pero kung ating pong nanamnamin ang mensahe po mga kapatid, this is partial obedience. Partial obedience, mga kapatid. Ang command ng Diyos ay magpatuloy hanggang sa ituro ng Diyos ang lugar na kanyang pupuntahan. Tuloy po tayo in verse 4. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him. Sumunod naman talaga, mga kapatid. Nandun po kay Abraham ang pagsunod. Verse 4, so Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abraham was 5 years old when he departed out of Haran. Ang command ng Diyos, mga kapatid, kay Abraham is iwanan po ang kanyang sambahayan, ang kanyang kindred, ang kanyang country. Wala po siyang ibang dapat isama kundi siya at ang kanyang asawa. Pero po, isinama po niya dito, diyan po sa slide, isinama, he obeyed partially by bringing with him Lot, and sa chapter 11, verse 31, ang kanya pong tatay. It's partial obedience po mga kapatid. Sumunod nga siya sa command ng Diyos, yes, umalis po siya, naglakbay, pero partial obedience, sapagkat ang nais ng Diyos, wala po siyang ibang isasama. Siyempre, siya lang at ang kanyang asawang si Sarai. Ano po mga kapatid, alam po natin na ang failure na ito na ginawa po ni Abraham, it created mess sa buhay po ni Lot. Alam po natin ang kwento, hindi na po ito bago sa atin. Mga kapatid, kung hindi po sana isinama ni Abraham si Lot, malamang hindi magiging miserable ang buhay po nito. Malamang safe ito kung nandun po siya sa lugar ng kanyang mga kababayan, kapamilya. Pero because of disobedience, it created a mess sa buhay po niya at sa buhay po ng kanyang pamangkin. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, makita po natin dito na disobedience, gaano man kaliit o kalaki, it has always consequences, sooner or later. It was a miserable life for Lot, actually a wasted life. Somehow, okay lang sana kung 1 taon yung consequence, tapos na, siguro kaya pang tagalan, di ba? Pero paano po mga kapatid, if the consequence, mamamalagi po yan for life, for good. Mga kapatid, ang descendants po ni Lot ay tinatawag po ng mga Ammonites or Moabites. At sino po sila sa kasalukuyan, mga kapatid? Wala pong iba kundi ang mortal na kaaway ng Israel, ang Palestine. Ito po, hindi naman 100% lahat, kundi ang mga Ammonites, niresusyo po mga kapatid, at Moabites, ang descendants po niyan sa kasalukuyan ay ang mortal na kaaway ng Israel, kundi ang Palestine mga kapatid. Simple disobedience, na akala niya okay lang, it created a lifetime consequence. Buti na lang na lifetime consequence lang mga kapatid, hindi eternal consequence. Mga kapatid, by the way, habang binabasa na po natin ang mga chronological test na ito,
na nag-fail si Abraham, hindi po tayo nagtuturo ng judgment, kundi ang gusto ko po sanang makita po natin dito, sa kabilang banda na habang pinag-aaralan po natin ito, is makita po natin yung kabutihan ng Diyos sa Kanya. Na sa lahat po ng mga failures na yan, hindi po nag-fail ang Diyos na turuan siya. Kaya po, pagdating po sa chapter 22 na dadaanan po natin, babalikan natin mamaya, ibang-iba na po si Abraham. Tuloy po tayo in verse 10. In verse 10, in the same chapter 12, verse 10 says, "And there was a famine in the land." Nandun na po sila sa Canaan. "And there was a famine in the land, and Abram went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land." Balik po tayo sa slides. Kanya po, he went to Egypt without even consulting or waiting for God's command. Kung ano po yung kalooban ng Diyos, ano yung gagawin ng Diyos, yung provision ng Diyos para sa Kanya. Kung ating pong babasahin ng dadaanan lamang natin yung mga kapatid, parang, is there something wrong na sa ginawa ni Abraham na naghanap siya ng pagkain? Di ba? Parang wala naman, di ba? Pero mga kapatid, ang sabi ng Diyos sa kanya ay maglakbay ka, ituturo ko sa iyo ang lugar na pupuntahan mo. It's an insult, mga kapatid, sa Diyos na nandun na siya sa lugar ng pangako. Tapos aalis siya dahil lamang po sa famine. Ano po ba ang application po niya na dapat po nating makita? Mga kapatid sa Panginoon Diyos, nandito na po tayo sa kalooban ng Diyos. Naligtas na po tayo, mga kapatid. Nagpapatuloy po tayo. Malapit ka sa Diyos. Naglilingkod ka sa ministry. Nandiyan ka na sa kalooban ng Panginoon. Pero sinubo ka lang ng konting famine. Maghahanap ngayon ng comfort away from God's will. That's the simple application, mga kapatid, na makuha po natin dito. It's an insult sa Diyos na nagdala kay Abraham sa lupang pangako, which was the Canaan, and konting famine, umalis agad siya without even consulting God. Lord, ano po ba ang gagawin ko dito sa lupang pangakong ipinangako mo? Nandito lang kami, Panginoon. By the way, again, pag binasa po natin yung patuloy, it created nagkaroon po yan ng masamang resulta sa Egypt. Subalit masalamat lang sa Diyos sapagkat ang provision ng Panginoon, ibinalik po sila ulit sa Canaan. Salamat lang mga kapatid. In application, if you're really a Christian, mag-fail man tayo mga kapatid, God will never fail sa kanyang trabaho na ingatan po tayo, alagaan po tayo. Ibabalik po tayo ng Diyos sa kanyang kalooban. But again, there was mess in every disobedience. Ang bilis po natin isolve ang mga problema natin without even consulting God kung ano ba yung kalooban niya. Si Abraham, he did not consult God kung ano yung gagawin ng Diyos sa kanya sa ganung sitwasyon. He solved the problem sa kanya pong disposition, sa kanya pong diskarte. But we realized, mga kapatid, it resulted in painful consequences. Ang tagutom po na naranasan nila ay testing kung babalik ba sila sa pinanggalingan niya. He lost faith na magbibigay ang Diyos sa kanya ng pagkain. Pinabalik pa rin sila, mga kapatid, sa kabutihan ng Diyos sa Kinaan. Alam po natin yan, nakabalik po sila sa promised land. Ang Canaan. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, we are so much afraid of losing many things in obedience to God. But yet, we are never afraid of disobeying God in pursuit of comfort in this world. Takot na takot tayo, mga kapatid. Natatakot tayo na mawalan ng anuman habang tayo ay nasa kalooban niya. Pero hindi po tayo natatakot na i-disobey ang Diyos sa paghahanap po natin ng comfort dito sa mundo. Sana po, makita po natin ang mga katotohanan ito. Tuloy po tayo in chapter 16. Nakalagay po dyan, he wanted to help God fulfill the promise in verse 2.
16 verse 2, And Sarai said unto Abraham, Behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarai. Ang panahon po habang hinihintay ng mag-asawa ang pangako, mga kapatid sa Panginoon Diyos, 10 years po ang itinagad ng pananampalataya ng mag-asawang Abraham at Sarai sa pangako ng Diyos na sila ay magkakaroon dito ng promised son. 10 years. Ang mga pagsubok po na ibinibigay ng Panginoong Diyos, minsan when you have faith, ang pamagat po natin, when you have faith, it will surely be tested. Hindi po ba kayo nagtataka na bakit kaya minsan pinatatagal ng Diyos na ibigay sa atin yung ating pinanghahawakan na may pananampalataya ka naman talaga na tutuparin ng Diyos ang pangako na yan sa iyo. Pero bakit matagal, Panginoon? Somehow, nais po ng Diyos na makita natin kung hanggang kailan, hanggang saan po ang itatagal ng pananampalataya na yan na pinanghahawakan mo. When you have faith, it will surely be tested. Faith over anything sa mga promises ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa akin po personal, na testimony ko na po ito sa nakaraan pa, I think January. Sa akin po mga kapatid, 2 years, more than 2 years, matagal na po yun na paghintay na magkaroon po kami ng anak. Again, nasabi ko na noon na bago pa kami magpakasal, alam ko na po ang sitwasyon po namin. Ayon po sa medical knowledge, there is something difficulty. Pero pinanghawakan ko po ang pananampalataya ko sa Panginoon because I know that God is sovereign, mga kapatid. Pinanghawakan ko po yun. Somehow, napahiya ako sa Panginoon sapagkat 2 taon lang mahigit yung tinagal ng aking pananampalataya. Abraham, 10 years. And Sarai. Approximately 10 years po mga kapatid, yung itinagal nila ng pananampalataya po nila mula nang ipinangakuan sila nang ipinangako sa kanila in chapter 12 na magkakaroon po sila ng promised son. 10 years po mga kapatid. Well, hindi po ito, in application po, hindi po ito literal na nagpapatungkol po lang sa pagkakaroon ng anak. In application po, sa lahat po ng ating mga hinahawakan na mga bagay, sa pananampalataya, pinanghawakan po natin. Nag-pray po tayo ng trabaho. You have faith that God will hear your prayers. Matagal dumating, maybe God is testing you hanggang saan yung itatagal ng pananampalataya mo that God will provide. Marami po tayong inaasam na mga pangarap sa mundo, matagal dumating, hanggang saan ang itatagal po ng ating pananampalataya. Here in Abraham, 10 years, matagal na po yun para sa kanila. Naghina po ang mag-asawang ito. Nauna po yung babae. At syempre yung lalaki sumunod. They give in sa ganito pong temptation. But the test is designed by God for them to be closer, to know God more. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, in chapter 21 verse, basahin po natin ang chapter 21. Kailangan po natin makita po ito. In chapter 21, verse 1, And the Lord visited Sarah, as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age at the set time for which God had spoken to him. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him Isaac. Ito po yung highlight na kung saan po na natutunan po ni Abraham that God is the God who provides. Dati po doon sa mga naunang chapters, sa mga pangangailangan po niya, He provides by Himself. Ginagawa po niya yung pagsunod in His terms. Sumusunod nga siya, yes, maganda po. It's one thing na tayo po ay may pananampalataya. Yes po mga kapatid, it's good thing na may pananampalataya po tayo. But to obey God,
in God's turn is more than anything, is another thing, mga kapatid. Maganda na po na may faith po tayo that God will provide, pero po yung sumunod tayo sa kalooban niya in God's term, mas higit po yun. Mas higit po yun. Yun po ang tinitingnan po dito sa atin ng Panginoong Diyos. Alam po natin na the result, the consequence po ng pagkakamali po dito ng mag-asawa na ibinigay po nila si Hagar, nagkaanak po sila ng si Ismael. Ano po yung resulta na ito mga kapatid sa kanila? There was the painful separation ng anak ni si Ismael sa mag-asawa, lalo na po kay Abraham, sapagkat mahal niya po ang anak niyang si Ismael. Mga kapatid, imagine po natin, matagal na panahon, 86 po si Abraham nang ipanganak po si Ismael. Nag-asawa po sila 75 years old. Si Abraham. Tapos 86 po sila, 86 po si Abraham nang naipanganak po si Ismael. Mga kapatid, grabe po ang waiting period dito ng mag-asawa. Masakit po yun para kay Abraham na mawalay po si Ismael sa kanya. Kaya po, itong resulta, itong consequence na ito, sa buhay po ni Abraham, ito po ay nadurog po dito ang kanyang puso. And ito ang turning point na parang sinabi niya sa Panginoon, Panginoong Diyos, wala nang halaga ang buhay ko. Nakita ko po ang mga pagkakamali ko. Ginagawa ko ang pagsunod ayon sa aking kagustuhan. Sa ngayon, Panginoon, susundin kita. Ikaw na po ang susundin ko. Hindi na po ako gagawa ng mga sarili kong desisyon. Kaya po mga kapatid, siguro mga 4 or 5 years na magkahiwalay si Ismael at si Abraham, nang pinalayas po si Ismael, ibinigay po ng Diyos sa kanila ang promised son. Pero hindi po ganun kadali. Hinubaran muna ng Diyos si Abraham sa kanyang pagtingin sa kanyang mga magagawa. In a way of saying, dinurog muna ng Diyos ang puso niya upang ma-evaluate po niya kung kumusta po ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagsunod. Ganun din po ba ang nangyayari po sa atin? At wag na rin po sana natin hintayin na durugin pa ng Diyos ang mga puso natin upang ang makita natin na ay ang Diyos, hindi po ang ating mga sariling diskarte o disposisyon na ginagamit natin sa pagsunod, that we obey God in our terms, not completely in His terms. Again, it's better na mayroon po tayong faith na ginagamit po natin sa pagsunod, but paano tayo sumusunod? Is it by God's terms? Like kay Abraham, na sumunod po siya in His terms? Ang nais po ng Diyos, sumunod po tayo completely in His terms. Kaya po mga kapatid, ang kabilang banda po ay makita natin that God is busy sa pagtrabaho sa puso ni Abraham. Sa atin din po mga kapatid ng mga mananampalataya. God, if we are truly Christian, God is busy doing His work at hindi po siya mag-fulfill mga kapatid. Dudurugin ng Diyos ang mga puso natin upang tayo po ay mapalapit lalo sa Kanya. Ito po ba ang kasalukuyang nararanasan po natin na somehow God dinudurog niya ang mga puso natin upang ang makita natin ay ang Diyos, hindi po ang ating mga sarili? Then, be thankful because God is busy doing His job sa buhay po natin. Kaysa po na naniniwala tayo ay Kristiyano pero parang walang pakialam ang Diyos kung nasaan tayo, ano ating ginagawa, ano ang mga desisyon natin sa buhay natin. Dito po, sa chapter 22, ibang-iba na po si Abraham. Parang tulad ni Moses. Si Moses po, nang matapos niya ang mga aralin sa Egypt, akala niya siya ay isang the best na tao, kilalang tao sa Egypt. Pero hindi po yun ang nais ng Diyos na mayroon siya para magamit siya ng Diyos sa kalooban. Nang siya po, matapos ang pagtuturo ng Diyos sa wilderness, ibang-iba na po si Moses, mga kapatid. Tuloy po tayo sa chapter 22, balikan po natin ang main text po natin. In chapter 22, balikan po natin in verse 1, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham, that God did tested
or test Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Verse 3, And Abraham rose up early in the morning. Pansinin niyo po mga kapatid. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering. Tuloy po tayo sa verse 9. Verse 9, And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order to, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Verse 10, And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. Kung titingnan po natin yung dating ugali po ni Abraham, hindi po niyan gagawin. Malamang gagawa po siya ng mga alibay para maiwasan niya yung utos ng Diyos, mga kapatid. Pero dito, matapos po na durugin ng Diyos ang puso niya sa karamihan sa mga failures niya na nakita niyang grabe, ang kanyang pamangkin, it was a wasted life. Dahil sa kanyang ginawa, na isinama niya na hindi naman ipinapasama ng Diyos sa kanya. Si Ismael na kanyang minamahal is sayang, nawala yung relationship. Yung fellowship nila. Dahil hindi naman mawala yung kanyang pagiging tatay sa kanya. It's painful. Hinintay pa niya na madurog ang kanyang puso sa mga failures. Pero minsan, again, God is busy, hindi po siya mag-fail mga kapatid. At ito na po si Abraham ngayon. Handang-handa na po si Abraham. Minsan nang pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, Lord, parang hindi ko po kaya ito i-preach. Pero wala po akong magagawa, Panginoon, ibigay mo pa rin sapagkat ako ang inatasan ni Pastor. Mga kapatid, kung i-empathize po natin si Abraham, kakayanin po ba natin? Hindi po natin kaya. Ako hindi ko po kaya. Ang ganitong test, in a way of saying. Pero ang point na dapat po natin makita dito, ibang-iba na po si Abraham matapos po ang pagtuturo ng Diyos sa kanya. Handang-handa po sumunod si Abraham. Hindi po niya ito sinabi kay Sarai. Hindi rin po niya sinabi kay Isaac ang gagawin nila. Nalaman lamang po ito ni Isaac nandun na po sila sa bundok. Ano pong application po niyan? Nababanggit na po natin madalas sa mga nauna pong mensahe that obedience to God is on individual basis. Sapagkat malamang po, hanggang ngayon, sa time na ito mga kapatid, na ibinigay po ang command, malamang po hindi naman sa nag-judge tayo, malamang hindi pa po mature ang kanyang asawang si Sarai. Sapagkat alam niya na kung sasabihin niya ito, malamang ito ang maging hadlang na sumunod siya sa Panginoong Diyos. Serving God, obeying God is always on the individual basis, mga kapatid. Kahit mag-asawa pa kayo, kahit mag-anak mo pa yan, ama mo pa yan, kung ayaw nilang sumunod, we have to obey God because God is the one who commands us. Ito po yung kagandahan na natutunan po ni Abraham. Dati, pinakinggan niya si Sarai and it resulted sa nadurog na puso niya. Kaya sa mga pangyayaring yaon, nagdesisyon po siya, sabi niya, inahib sa yung Panginoon, susundin na kita. Ano man po ang mangyari, hindi na po ako magdadagdag ng aking diskarte kung paano kita susundin. Kaya po dito, completely, Abraham obeyed God. Abraham completely obeyed God. It's not about perfection, mga kapatid. It's about complete obedience. Minsan, iniisip ko, pinag-usapan namin ng mag-asawa, paano kaya ikinwento ng mag-ama kay Sarai yung pag-uwi nila? Siguro ang sagot ni Sarai, di nga. Sure? You've got to be kidding me. Mga kapatid, sa panahon po ni Abraham, wala pa pong law na nagbabawal po sa human sacrifice.
Minsan pag binasa po natin on the surface, parang, Lord, really? The God ay mag-uutos ng Diyos na pumatay? Mga kapatid, historical context, wala pa pong law na nagbabawal po dito. At habang tinitingnan ni Abraham, nagsimula po ang law sa panahon ni Moses, nakalagay na po sa slides. Habang tinitingnan po ni Abraham ang kanyang society na lahat, na karamihan po ay uso sa kanila ang mag-alin ng mga sanggol sa kanilang mga Diyos-Diyosan na wala namang halaga, wala namang buhay, logically speaking, siguro mas worth it na alayan niya ang Diyos na kanyang sinasamba. Diba? More logical. Pero alam po natin, hindi po yan ang nais ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, sa Panginoon Diyos, doon tayo ilalagay ng Panginoon sa mga sitwasyon po, sa mga testing na beyond logic, beyond reason, beyond practicality. Bakit po? Tulad po dito kay Abraham, it's beyond reason, it's beyond logic, it's beyond practicality, upang lubusang masubok po ng Diyos ang mga puso natin kung hanggang saan ang ating pagsunod. Kadalasan po kasi mga kapatid, sumusunod tayo hanggat kaya pa ng isip natin na intindihin ng Panginoon. Pero kapag hindi na po natin kayang sundin ng Panginoon, intindihin siya, wala na po tayo. Hindi na po tayo sumusunod ng complete. Nang maligtas po tayo mga kapatid, we already have faith, even though that faith is little. And that little faith, to become great faith, is being tested day after day, tests after tests of our lives. Ngayon po sa buhay natin mga kapatid, kung ating pong pagmamasdan, in a way of saying, every test is a remedial or level up test. Alin man po sa dalawa mga kapatid. Kay Abraham, bago siya pumunta sa chapter 22 na final test, marami pong remedial test na pinadaan sa kanya ng Panginoon. Pero be thankful, purihin po natin ang Panginoon Diyos sapagkat natuto po si Abraham. He wanted to make it right at this time. He wanted to obey God not partially but completely. He wanted to obey God fully in God's terms, not in his terms. And we know that he made it well. He passed the test. Magkaiba po yung gusto po natin sumunod in our terms. Mali po yun mga kapatid. Ang nais ng Diyos, God wants us to obey Him in His terms. To fulfill His will in our lives in His terms. Hindi po sa ating mga disposition. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay napaalalahanan muli ng iyong salita kung paano po kami susunod sa iyong kalooban. Panginoon Diyos, naniniwala po kami na ang iyong salita ay ay laging may epekto sa aming po mga buhay. Panginoon, salamat sapagkat you are busy doing your job na i-sanctify po kami habang kami ay nandito pa sa mundong ito. Lord, maraming salamat po na bagaman nakita namin ang mga failures po na ito ni Abraham ay sa kabilang banda po ay nakikita namin na may ginagawa po ka po sa kanya. Nakikita po namin na sa lahat po ng mga pagsubok, testings na pinagdadaanan po namin sa araw-araw, nakikita po namin, Panginoon Diyos. At salamat po, Panginoon, that you are so busy na turuan kami upang kami ay mapalapit pa, makilala ka pa po namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Sa iyo po ang kadakilaan sa gitna po namin. In Jesus' name I pray. Amen.